Ano balik si kasi Karen nun? Alright. That's it. Monday to Sunday. Sunday na naman. J-Burn. Kamusta kayo guys? Ako? Okay lang, syempre. Patapos na ang isang linggo. So Sunday ngayon, sinushoot natin tong video natin. Ganun pa rin. Work. Aral. Kung anong pwedeng gawin dito sa barko. So, guys, malapit na tayong umuwi. So, yun ang good news natin dito. So, madami naman tayong natutunan habang nandito tayo sa barko. Dami din tayong kahit papaano naipon para, alam mo yun, para sa bakasyon natin. So, kahit papaano, worth it yung oras na ginugol natin sa malayo. Nakakuha natin yung goal natin na makaipon kahit papaano makapag-provide sa pamilya natin dun sa Pilipinas. So, ayun. Worth it ang oras natin. So, ayun, let's get back to it. Ano nga bang topic natin for this week? Ang topic natin for this week ay time. Time. So, time. Ano nga ba yung time? Time, oras, minuto, segundo, panahon na ginugol. Yan, diba yun yung time eh. So, ang time para sa akin, time is also life. So, time is life, di ba? May word nga na lifetime, di ba? So, parang yun din ang equivalent niyan. Kung ano yung time na ginugol mo sa mundong to, yun din yung life na ginugol mo, di ba? Yun yung binigay ni GOD sa atin eh. Binigyan niya tayo ng time, binigyan niya tayo ng life. Binigyan niya tayo ng life, binigyan niya rin tayo ng time dito sa lupa para gawin yung purpose natin o kung ano mga mission na kailangan natin gawin dito. So ano pa nga ba? Time is also gold. Time is also gold yun. Time is gold, di ba? Time is also gold. Time is money. So salary natin, income natin. So yun, yung time natin as much as possible i-convert natin siya sa valuable na mga bagay. Yung time natin talaga dapat binabayaran tayo. Kumbaga nagbibigay tayo ng trabaho.
binibigay natin yung oras natin para exchange ng pera o nung gold yan, pera, di ba? So yun, kahit pa paano worth it kasi yung time natin na exchange siya ng pera na gagamitin naman natin para sa mga makakabuluhang bagay. So kung sinasayang mo lang yung pera na sinasayang mo lang yung sahod mo, yung pera mo, ibig sabihin sinasayang mo lang din yung oras mo. So, 'di ba? Parang ang saklap naman nun, sinasayang mo lang yung oras mo. Nagtrabaho ka ng walang oras sa isang araw. Tapos, yung pera na-earn mo doon, winaldas mo lang sa wala. So, parang winaldas mo lang din yung oras mo na binigay dun sa trabaho na yun. So, as much as possible, dali natin sa mabuti yung pera natin. Pag dinala natin sa mabuti yung pera natin, ibig sabihin, dinadala din natin sa mabuti yung oras natin. So, yun ang time. Time is gold. So, kailangan nating use our time wisely. Using our time wisely is also using our life wisely. So, as much as possible, ganun yung gawin natin. Iwasan natin yung mga time wasters or yung mga taong sasayangin lang yung oras natin, yung mga bagay na sasayangin lang yung oras natin. Pero dadaan ka din talaga na magsasayang ka ng oras sa mga bagay na walang kwenta. Baga doon mo siya mapifilter na, wala palang kwenta to bagay na. So doon mo na malalaman na, okay, para next time, may iwasan mo na yung time wasters na yun. Kaya as much as possible, pag nalaman mo na magsasayang ka lang ng oras doon, baga, iwasan mo na lang kasi as much as possible, dinadala natin yung oras natin sa makakabuluhang bagay. So, ito ang mga makakabuluhang bagay dyan, yung mga experience, wisdom, skills, yan, ilagay natin yung oras natin dyan. Google tayo ng oras para mag-gather ng experience, para lalo tayong tumalino sa isang bagay. Kailangan natin makuha yung experience na yun para, alam mo yun, madagdagan yung learnings natin, tapos convert natin sa skills na maaari natin gamitin para maging income. So yun, yeah. Ganun talaga guys. Ganun ako tumingin ng mga bagay-bagay na sa ngayon, ganun na. Kasi dati, yung kabataan ko, okay, sige, may time, handa ako magbigay ng oras, mag-waste ng time, pero nung mga sunod na panahon, parang hindi ako pwedeng sayang ng oras kasi importante, hindi ko na mababalik yun eh. Hindi ko naman sinasabi na yung mga na-spendan ko ng oras dati na wala rin silang kwenta. Kumbaga, natuto din naman ako sa kanila. Kumbaga, doon ko nalaman na okay, ito, sayang lang oras ko dito. Iwas muna tayo dito. Focus tayo sa importante, yung makakatulong sa atin, sa career. So, di naman ako ganun nag-waste ng time. So, sobrang tagal ako nag-waste ng time. So, nag-focus naman ako eh. Kumbaga, nag-focus ako sa career ko, sa pag-aaral ko. So, kahit pa paano masasabi ko na hindi naman ako yung nagsayang talaga ng oras. At sana kayo din, huwag nyo rin sayangin yung oras nyo. Hanggat maaari kung may nagpapaaral sa inyo, gamitin nyo yung panahon na yun para mag-aral. Pero siguraduhin nyo din na yung pinag-aaralan nyo, gusto nyo para hindi masayang yung oras nyo doon. Kasi usually yung iba, kumuha ng course tapos hindi naman nila tinapos kasi hindi nila gusto. So sayang ang oras nung nagpapaaral sa kanila. Sayang yung pera. Sayang yung pinagtrabahuhan ng mga magulang nila. So, kung mag-aaral ka, siguraduhin mong yun yung gusto mo para matapos mo, para hindi masayang yung oras nung nagpapaaral sa'yo. At ikaw din, kung tingin mo hindi ka naman para sa school, pero ako, advocate ako ng na mag-aral ka kahit papaano. Kasi kahit papaano may leverage kayo, lalo na sa Pilipinas. Mas maganda yung magiging trabaho mo. Pero ikaw, depende sa'yo. Sa akin lang, gusto ko lang kahit papaano
makagraduate mo, makagraduate ka, ikaw man, ikaw man na nanonood, makagraduate ka, tapusin mo yung isang course. Habang nag-aaral, yung ibang oras mo, gamitin mo para mag-aral din ng iba, mga business, side hustle. So, ayun, matuto kang mag-networking, matuto kang magbigay ng serbisyo sa iba. Share ko lang, so working student kasi ako noon dati. So, napaka-importante talaga ng oras sa akin. Nag-aaral ako, tapos nagtatrabaho. Nakita ko yung kaimportantihan ng nakagraduate ka kasi hindi ko naman sa inaano yung mga nagtatrabaho sa Pilipinas, pero kapag ka nakagraduate ka, pag may diploma ka, meron kang chansang ikaw yung tumaas, ikaw yung umangat ba. So, kung may pagkakataon ka na mag-aral, i-grab mo yung opportunity na yun kasi pagdating ng panahon, mapapasabi ka na buti na lang nag-aral ako. Mag-aaral, tapos sa career naman yun, bigyan din natin ng oras yung career natin na pag-aralan. Siyempre, bigyan natin ng time yung career para matuto, bigyan natin ng panahon na sabihin natin sa career na to, mag-i-stay ka dito sa loob ng 3 taon, 4 na taon. Pero yung sa 4 na taon na yun, sa 3-4 na taon na yun, gumagather ka ng information, gumagather ka ng experience, gumagather ka ng income para magamit din sa ibang mga bagay na pwedeng mag-generate din ng income like business or investment. So, use our time wisely. So, hindi lang basta nagtatrabaho ka lang. Dapat minamaximize natin yung pagkakataon na meron tayo. So, naging time waster din ako. Mayroon din akong mga taong sinayang ko lang din yung oras nila. Bali, nagsayangan lang din kami ng oras. Ganun may mga pagkakataon talaga nung kabataan mo na magiging time waster ka na wala lang. Basta hindi okay yun yung sasayangin mo lang yung panahon ng ibang tao. Kasi bukod sa sinasayang mo yung oras ng isa, sinasayang mo din yung oras mo . So, yun, kung tingin mo hindi kayo okay, bounce na. So, para hindi tayo nagsasayangan ng oras dito. Though may natutunan naman tayo doon, so win-win pa rin. Win-win pa rin, so okay na rin. Investment pa rin, time pa rin naman din kumbaga. Lagay mo lang doon, like sa MP2, mga bagay na pwedeng mag-generate ng value over time. So, yun, paulit-ulit na ako dyan, guys. Mag-invest tayo na mag-invest kasi nga yung pera na na-earn natin hanggat maaari, mas gusto natin siyang mag-grow over time para kahit pa paano, nag-generate siya ng value, umaangat siya ng umaangat. So, hindi pa rin nasasayang yung oras natin. Kasi, di ba, oras natin yung ginamit dun para mabili yun. So, kahit pa paano, lumalaban din siya, marunong din siya lumaban sa time. Kumbaga, umaangat din siya over time. So, malaki talaga yung impact ng time . Kumbaga, sabihin natin, kunyari may gagawin kang mission, maaga. So, para masimulan mo ng maaga, syempre gigising ka na maaga, hindi ka na magsasayang ng oras na, kumbaga, hindi ka na gigising pa ng tanghali, gigising ka na ng maaga, kumbaga. Sabihin natin, gising ka na ng 5 or 6 para masimulan na yung gagawin mo. So, mas madami kang magagawa, mas madami kang matatapos, marami ka pang free time, baga after nun may mga magagawa ka pa. Madami ka pang pwedeng gawin. Like, yun nga, matuto, mag-workout, basta i-develop pa yung sarili mo o kaya i-spend mo yung oras mo sa mga mahal mo sa buhay. So, ayun. Kumbaga, malaki din talaga yung time. Kumbaga, time management nga, di ba? Hanggat maaari, meron tayong time management. Meron tayong oras para dito sa gagawin nating misyon o kaya sa gagawin nating trabaho. Tapos susunod doon, oras naman para sa sarili, oras naman para sa pamilya, oras naman para magpahinga. So, time management lang din talaga. Time management is the key. O hanggat maaari, mag-build tayo ng isang routine or schedule na kaya natin i-maintain para, alam mo yun, hindi tayo madiskarel.
para magiging siyang cycle eh. Kumbaga, okay lang. Okay lang kahit na paulit-ulit. Over time ay meron ka namang makukuha eh. Meron ka namang ma-earn, meron kang matututunan na something na pwedeng makatulong sa'yo. So, ayun. Ano pa ba? Paano pa maiwasan yung mga time wasters? Sa experience ko, lumalayo ako sa social media guys. Kumbaga, yung doom scrolling medyo nakakakain ng oras din talaga yan guys. Kumbaga masyado kang hook up dyan sa mga yan. Social media iba yung impact ng social media. Grabe yung magtayang ng oras diyan. Talagang minsan na-hook up pa rin ako diyan eh, pero hangga't maaari iniiwasan ko talaga. Ayoko na niyan. Di-delete ko nga minsan talaga yung mga social media, yung IG, Facebook, YouTube. Itong YouTube natin, syempre dito tayo nagpo-post. Hindi natin to pwede i-delete. So, ang ginagawa ko na lang para kahit papaano dito naman sa mga ganito sa YouTube tulad nito, nakikinig ako ng mga podcast, audiobooks, documentaries, something na meron akong matututunan. So, okay, ganun pala sa buhay. Ganun pala doon sa diskarte na yon, okay. Kahit papaano, para kahit papaano nagkaka-idea ako kung anong klase ba. Kumbaga may natututunan ka pa rin eh. Kumbaga sabihin natin, nagsa-cellphone ka man, kahit papaano meron ka natututunan. So, ang ginagawa ko minsan habang nagtatrabaho, nakikinig ako ng podcast, nakikinig ako ng audiobooks, nakikinig ako ng mga tips, nakikinig ako ng mga something na meron akong matututunan para habang nagtatrabaho ako, multitasking na rin yan. Okay. Meron akong ginagawang trabaho na hindi naman sobrang crucial, parang sabihin natin kailangan ko lang ng visual dito sa trabaho na to, kailangan ko lang ng ganun. Kailangan ko lang ng hindi sobrang isipin na trabaho na kaya kong pagsabay na may pinapakinggan ako. Sinisingit ko siya guys. Para kahit papaano habang meron akong ginagawa, natututo pa rin ako. Perfect din dyan kapag ka nagda-drive. O kaya, depende sa'yo. Kung may binabantayan ka lang. Yan, makinig ka. Yan, meron ka lang habang nagwo-workout, makinig ka, yan. Para kahit papaano, meron kang natututunan habang nagwo-workout ka. Para hindi nasasayang yung oras natin. So, ayun. Ganun ko iwasan at paano ko i-maximize yung oras ko. Kumbaga, mapipili mo lang din kung ano yung, eto ba, tama lang ba to na pagbigyan ko ng oras? Ito bang bagay na to, tama lang ba to na pagbigyan ko ng oras? May matututunan ba ako dito? Kasi, importante talaga yung oras guys. Kumbaga, the more na dinadala mo yung oras sa maganda rin yung magiging impact niya sa buhay mo eh. Kung sa career man yan, sa business man yan, especially sa mga tao, yan. Kumbaga, hindi mo pwedeng spend ka lang din ng spend ng time sa mga tao na di mo namang gusto. Kaya tao na wala rin namang sense. Kumbaga, sinasayang lang din yung oras mo. So, iwasan na lang natin sila. Kumbaga, i-spend na lang natin yung oras natin sa mga importanteng bagay, mga sa career, sa family natin. Siyempre, bigyan din natin ng panahon na makipag-usap ka kay GOD, magpasalamat tayo kay GOD sa oras na binibigay niya sa atin dito sa lupa kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito. May mga ibang tao na hindi nila nasagad yung time nila dito sa lupa. Kumbaga, maagang nag-time out yung buhay nila. Talagang maagang nawala yung oras nila dito sa lupa eh. Pero, it is what it is. Ganun talaga. Tanggapin na lang natin. So, yun. Pasalamat tayo kay GOD kasi yung binibigay niya pa tayo ng panahon para magawa yung dapat natin gawin, makapagbigay ng value tulad nito kahit papano. Ang mission ko naman makapagbigay ng value kahit papano sa mga tao na katulad ko na nagbabarko o kaya mga OFW na parehas ko ng mindset. Yung baka sakaling makaabot ako, makakonekta ako sa mga tao na gusto ko makakonekta yung na-experience ko. So yun, thank you GOD sa oras na binibigay mo sa akin
At sa mga nanonood, sa mga tao na nakapaligid sa akin, thank you. Kasi nakakasalamuha ko sila. May, kumbaga, nakakapag-spend time kami together. Mga kasama ko dito sa barko, the best. Okay dito yung mga kasama ko sa barko. Kumbaga, good times lang din. Tinatapos lang din namin yung mga kontrata namin dito. Kanya-kanyang kontrata, kanya-kanyang mission sa buhay, kanya-kanyang purpose. Kanya-kanyang purpose tayo, kanya-kanyang pananaw. So yun, inaano lang namin yung time na. Wala dito kami, no choice naman kami. Kumbaga, kailangan lang din namin gawin yung trabaho namin. Kasi binabayaran din kami dito. Yung time na ginugugol namin dito, binabayaran lang din kami. So, equal lang. Meron kaming concept dito sa barko, which is yung DST, Distance, Speed, and Time. So, kung mapapansin nyo, sa previous episodes natin, meron tayong, sa episode 12, meron tayo dong distance. And then yung episode 13, yun naman yung speed natin. Tapos episode 14 na to, which is yung time. So, iniwalay-hiwalay ko lang sila guys. Para ma-elaborate ko na maayos per topic. So, para sa akin, ganito ko lang tingnan yan eh. Kumbaga, speed, which is yung hustle natin, multiplied by time, is equals to distance. Kumbaga, kapag pinagsama mo yung hustle mo, tapos yung time mo, talagang lintik yung maaabot mong achievement, lintik yung makukuha mong goals eh. Kumbaga makukuha mo yung goals mo dyan eh. Pagka pinagsama mo yan, yung speed multiplied by time equals to distance, talagang kung may target ka, makukuha mo siya, talagang hinasel mo eh. Kumbaga sinulit mo yung oras mo eh. So napaka-powerful niyang speed multiplied by time. Kumbaga is equals your distance or your goals, your achievements in life. So yun yung concept ko dyan sa speed multiplied by time. Tapos sa time naman, so ganito naman sa time, distance divided by speed. So yung achievement mo divided by dun sa hustle mo is equals yung time or yung value mo. So syempre maano na yung na-achieve mo sa buhay, tapos sasamahan mo pa ng hustle. Doon mo makikita kung gaano ka valuable ka ng tao, gaano na ka valuable yung presyo mo, kumbaga kung may trabaho ka, ganito na yung value mo. Kung ano yung naabot mo, kung ano yung certain value mo, kung ano certain na yung naabot mong goal, tapos yung hustle na ibibigay mo din, doon ang equivalent nun, doon malalaman kung magkano ka, kung magkano yung service mo, kung magkano yung value mo bilang tao. So, distance divided by your speed is equals your time. Kumbaga, hindi ka lang pang 100, pang 1,000 ka, hindi ka lang pang 500,000, pang 1 million ka. Ganon ba? Hindi pwede magtatrabaho ka lang sa low value kahit pa paano. Di ba? Meron ka ng value na papantayan lang din yung kung anong klase ka ng tao, kung ano yung na-achieve mo. Yun yung magiging time value mo. Kung anong klaseng value mo, kung magkano yung budget para sa'yo. Dito naman sa distance divided by time is equals to speed. Kung ano yung naabot mo, which is yung distance, yung kung ano yung achievement mo. Tapos, kasamahan natin yung oras na ibibigay mo is equals yung speed. Kung gaano mo kabilis matatapos yung isang bagay. Kasi, di ka naman makakapunta dito sa isang lugar na to, sa isang achievement na to, kung di mo binigyan siya ng oras, di ba? So after nun, madali na lang sa'yo. Kumbaga, mabilis lang yung speed ng trabaho kasi familiar ka na dun sa bagay na yun eh. Kumbaga, madali na sa'yo yung bagay na yun kasi pinag-aralan mo na yun eh. Kumbaga, narating mo nga kung ano yung achievement mo eh. So, madali na lang sa'yo yung mga bagay-bagay kasi nakita ko na yun, alam ko na gagawin dyan. Baga, madali na lang para sa'yo kasi experienceado ka na eh. Tapos yun, ganun na lang, ma-execute mo na lang din talaga agad. Kasi kabisado mo na eh. Baga, i-hustle mo na lang ng i-hustle, kukunin mo na lang na kukunin yung kung ano man eh, kung yung pera o kukunin mo na lang yung kung ano yung dapat sa'yo eh. Kung ano yung tapat para sa serbisyo mo. Nakapokus lang din talaga tong episode na to sa
paano i-maximize yung oras natin kasi yun talaga eh, kumbaga hanggat maaari yung oras natin kailangan natin hindi ko naman sinasabing yung oras natin kailangan laging bayad. Hindi, kumbaga gamitin natin yung oras natin sa makabuluhang bagay kung saan tayo mag-grow, masaya, kung saan tayo magiging fulfilled yung purpose natin, nagagawa natin. So, dun lang nakakonsentrate tong topic na to kasi importante talaga yung oras, guys. Kumbaga, yun talaga eh. Kumbaga, sa ngayon, para sa akin, ang panahon na to, ito yung mga panahon na mag-grind lang talaga ako, guys. Gagrind ako ng gagrind para kahit papaano, pagdating ng mga susunod na panahon, hindi na ako yung talagang grind na grind ba, na kahit papaano meron na akong panahon para mag-chill. Kumbaga, ito yung grind days ko eh. Ito yung time na talagang ratratin ko talaga kasi gusto ko lang din talaga ng magandang buhay. At sana ganun din kayo, guys. Sana ganun din kayo. Sana ganun din yung iniisip nyo. Kumbaga, sinasakripisyo ko yung fun ko ngayon para maging fans. Kumbaga, sakripisyo eh. Sakripisyo lang din talaga, sinasakripisyo ko yung oras ko para sa pagdating ng mga 30s, 40s ko. Hindi na ako yung talagang lintik sa trabaho na alam mo yon, yung papakalayo ka pa sa pamilya mo, yung hard job pa. Kumbaga, nandun na tayo sa panahon na nagmamanage na lang tayo ng mga pinaghirapan natin dito sa 20s na to, sa mga panahon na to. Okay lang kahit sa 30s pa, sa 40s pa. Ang ibig ko lang sabihin, hindi tayo habang buhay yung hard mode na talagang yung oras natin napupunta lang sa trabaho. Baga okay lang sa akin kahit mapunta yung oras ko ngayon sa pagtatrabaho na kumbaga almost lahat ng oras ko nasa pagtatrabaho. Okay lang. Para to sa mga susunod na panahon para maayos yung magiging buhay ko pati yung pamilya ko. So tinanggap ko na yun. Baga huwag natin sayangin yung oras natin, guys. So ayun. Sana na paliwanag ko sa inyo na maayos yung mindset ko dito sa time na to. So, kayo guys, anong tingin nyo dito sa time natin? Paano nyo ba tingnan yung oras? The same lang din ba kayo dito sa mindset ko? Sinusulit nyo rin ba yung 20s nyo o your 30s nyo? Sinusulit nyo rin ba yung oras nyo sa mga kabuluhang bagay? May mga bagay ka na rin bang pinagsayangan ng panahon? Gusto mong i-share mo lang dyan. Babasahin ng mga tropa natin para matuto tayo, makakuha tayo ng information para mas lalo pa tayong maging familiar sa mga bagay-bagay sa mundo. Kung di ko alam, babasahin ko, i-adapt ko. Kasi willing pa rin naman tayong matuto. At marami pa tayong matututunan sa mundong to. Spend natin yung oras natin sa tama. Huwag nating hayaang mapunta lang yun sa wala, guys. So, ayun. Ganun ba rin, guys? Get that dough. Feel and reach. Adios. Bye-bye.